Magandang araw po mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon itong krisis po na nangyayari sa ating bansa na hanggang ngayon ay dinideny pa rin po ng palasyo. At ang kapal talaga ng pagmumukha nitong si Claire Castro na siya po ay humihingi ngayon ng danyos. Dito po kay Congressman Leveste dahil sa kasong ifinail sa kanya ni Congressman Leveste na cyber libel dahil sa kanyang pagpapakalat ng isang napakalaking kasinungalingan. Grabe no? Siya na po yung kinasuhan, siya pa yung humihingi ng danyos. May sagot dyan si Congressman Leviste. At yan po ay pag-uusapan natin mamaya. Isa-isahin po natin. At ang inaakala po ng sambayan ng Pilipino, bagong pambubudol ni Bongbong Marcos, na inutos niya na daw na ibalik ang 60 billion na sinasabi po ng kanyang executive secretary, na dating finance secretary, na si Ralph Recto, na ibinalik na. Naku po, hindi pa pala ibinabalik sa PhilHealth itong 60 billion na kanilang ibinulsa. Mga kababayan, yan po yung ating mga pag-uusapan at kung bago lang po kayo, huwag kalimutan i-like ang video ito. Unahin natin yung hindi matanggap na krisis sa gasolina at krudo na nangyayari sa ating bansa or oil crisis. Sabi nga ni Win Gatchalian, ang sabi niya nga na talagang may oil crisis na po sa ating bansa dahil 22 days na ang nakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nare-resolba. So, mas matagal, mas kumakalat yung problema. Ito po yung sinasabi ni Win Gatchalian. Ngunit para po sa palasyo, hindi daw totoo. Kasi para sa kanila, ay normal pa rin yung mga nangyayari sa ating bansa. Normal, sila po ay abnormal. Ito, pakinggan natin ang sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan. Sa ngayon, hindi pa po kasi nakikita ng Pangulo ang ganyang sitwasyon dahil patuloy naman po tayong umaangkat at nakakakuha pa po ng supply ng produktong petrolyo. So, hindi pa rin daw nakikita ni Bongbong Marcos. Bakit hindi nakikita, Claire Castro? Hanggang ngayon, hindi niya pa rin nakikita na crisis na yung nangyayari sa ating bansa. Mantakin niyo mga kababayan, narinig niyo sinabi ni Claire Castro, hindi pa daw nakikita ng Pangulo. Alam niyo mga kababayan po natin, no? Yung sinasabi nilang hindi pa ito yung talagang problema, normal pa ito. Yung taong bayan po makikita mo nagpapanik na eh. Yung iba halos ayaw na lumabas ng bahay. Yung may mga sariling sasakyan dahil nga sa sobrang mahal ng crudo at gasolina. Pero ang presidente, ang sinasabi niya is normal. Kaya ang tawag sa kanya ng taong bayan is abnormal. Ito ang napakalaking problema ng nasa gobyerno natin. Nandiyan na po yung problema na dapat akuin, dapat aminin. Huwag itago sa taong bayan. Pero alam mo yung gusto nilang palakasin pa rin yung loob ng mga Pilipino at sabihin na maganda pa rin yung ating ekonomiya, hindi tayo nasa krisis. Mismo nga mga senador congressman ay umaamin na. Yung hindi po dito umaamin at nagdi-deny na may krisis, walang iba, kundi itong mga kaalyado po nila, mga kababayan, na pilit pinagtatakpan yung mga nangyayari sa ating bansa. Tingnan nyo hindi pa kasi umupo, hindi pa kasi umabot itong krisis na ito, itong giyera na ito sa gitnang silangan. Krisis na talaga yung ating bansa. Lalong nagiging krisis, lalo tayong nalubog dahil dumating pa yung giyera sa gitnang silangan. Yung presidente natin hindi nag-iisip, hindi niya alam kung ano ang solusyon. Ito, mantakin mo lang nagkagiyera yung mga OFW humihingi ng tulong na sinasabi niya magtago muna. Tapos pinagmamayabang niya na nakatago na daw po yung mga OFW nasa bunkers na daw. Sabi ng OFW, saan ba yung bunkers? Saan ba banda yun? Ba't ka nagsasabi nakatago na kami sa bunkers? Kami hindi namin alam kung saan yung bunkers na yan. Buang, no? Ayaw kasi nating isipin na taong bayan na merong pagkukulang sa ngayon ng supply. Yan ang mali nila mga kabayan natin. Gusto nila na isipin ng tao na kompleto pa rin ang supply. Paano hindi kulang ang supply, Claire Castro? Marami na kaming nadaanan ng mga gasolinahan na nagsasara na. Wala pang supply sa krudo. Naubusan sila. So, either hinoholding nila, kinokontrol nila, o talagang naubusan po sila. Paano masabi na walang supply? Kung mataas ang supply, ibig sabihin, mura ang bintahan ng krudo at gasolina. Ganun lang kasimple. Diba? So, kaya nga sobrang nagmahal dahil limitado ang nakukuhang supply. Kaya nga ang mahal po. Ginagawa pa po ng paraan talaga ng gobyerno kung paano magiging normal yung sitwasyon sa atin. Although hindi naman talaga tayo nasa normal na sitwasyon dahil sa Ano ba talaga? Sabi ni Bongbong normal.
O ngayon sabi mo, hindi na sa normal. Ano kayong dalawa, abnormal? Nangyayaring krisis sa Middle East. Pero ang gustong ipadama kasi ng Pangulo sa ating mga kababayan ay hindi kailangang magpanik dahil meron po tayong supply na parating at may mga kausap naman po ang ating Sinungaling talaga ito ng bot-bot mo, Claire Castro. gobyerno kung saan makakakuha ng supply ng langis. Yes, nakausap po natin si Secretary Sharon Garin at sinabi po niya na meron po tayong kanegosasyon para sa 440,000 barrels para 440,000 barrels is good for 1 day lang po yan eh. Kasi ang kinokonsume natin is mahigit 400 barrels sa isang araw. So kung 400 mahigit din na barrels na yan, so kalukuhan, good for 1 day lang po yan, Claire Castro. sa produktong petrolyo at susunod na target man po ay yung 600,000 na barrels po. So, Oh, 2 days lang yan. yun po ang gusto kasi ng Pangulo ay hindi po makulangan ng supply ng produktong petrolyo ang ating bansa. At sa ngayon po ay maayos naman po ang ating pakikipagnegosasyon para po maiangkat. So yun po mga kababayan ha, pinagmamalaki nila yung parating na petrolyo. Gaya nga ng lumabas sa research na yung kinokonsume ng Pilipino is mahigit 400,000 barrels sa isang araw lang. So kung may 400, may 600 na parating, good for 3 days halos lang po yan, Claire Castro. So ano po yung ipinagmamayabang nila na wala po tayong krisis? Ano po yung pinagmamayabang nila, mga kababayan, na hindi dapat magpanik ang mga Pilipino? Magpapanik talaga yung mga Pilipino. Bakit hindi ka magpapanik? Sobrang mahal na ng crude at gasolina. Diba? Bakit hindi ka magpapanik? Sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Tapos itong kakapal ng pagmumuka ng gobyerno ni Bongbong Marcos, mag-o-offer pa ng libreng sakay ha, mga kababayan po natin. Ang ino-offer nila na libreng sakay, okay lang sana kung matino. Ha? Mga dump truck. Alam mo yung gusto nilang hindi magpanik ang mga Pilipino, gusto nilang mag-relax lang yung mga Pilipino. At isipin ng mga Pilipino na, okay tayo, walang crisis, hindi dapat magpanik, no? Don't panic, it's organic. Pero mantakin mo mga kababayan po natin, yung papasakyan nila mga dump truck. Ang hirap niyan ha. Okay lang sana kung di-aircon yan. Ang hirap sumakay dyan. Hindi mo alam kung saan kayo tatapon. Dump truck ng basura o dump truck ng DPWH, dump truck ng MMDA yung papasakyan. O kaya yung sakayan pa ng pulis na parang kriminal yung mga kinakarga na i-transport papuntang kulungan. Grabe no? Ang sinasabing ang daming pera ng ating gobyerno. Hindi dapat magpanik. Pero bakit ganyan ang mga palibreng sakay? Yung libreng sakay sa Davao, libreng sakay ni Vice President Sara, bakit hindi nila gayahin? Diba? Bakit nila gayahin o hindi nila higitan? Total, sinasabi nila na mas magaling po sila kaysa mga Duterte. Tapos itong si Claire Castro, naghahamon pa na makikipagdebate kay BP Sara. Pero putya, unahin mo na nila yung serbisyo sa taong bayan. No? Sabihin niya muna sa kanyang amo na ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng normal sa abnormal na nangyayari po sa gobyerno natin ngayon. So, ayan po, mga kababayan natin ha. Wag daw tayo magpanik. Hindi pa daw krisis kahit pa yung mga nasa gobyerno mismo aminado na talagang hindi pwedeng mapigilan to. No, aminin nila, sabihin nila, krisis na nga eh. Bakit hindi pa krisis? So, at sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, sadyang makapal ang pagmumukha nitong si Claire Castro. Mantakin nyo mga kababayan, siya pa yung humihingi ng 500 million danyos kay Congressman Leviste dahil sa kasong ipinal sa kanya di umano ni Congressman Leviste, hindi daw po nakatulog, mayroon daw pong sleepless night at anxiety itong si Claire Castro dahil sa kasong isinampa sa kanya. Ngayon, humihingi daw po siya ng danyos. At para kay Congressman Leviste, wala daw po siyang obligasyon. Wala siyang obligasyon para bayaran itong si Claire Castro dito sa danyos na hinihingi niya. Kasi kung tutuusin naman mga kababayan, si Claire Castro yung may kasalanan dito dahil siya po yung nagpapakalat ng fake news. Mantakin nyo mga kababayan natin. Sinasabi niya na si Vice President Sara daw yung fake news o ngayong kinasuhan siya, hindi daw po siya nakatulog at nagkaroon po siya ng anxiety. Oh. 'Di ba inamin niya na siya nga ang fake news? Pero ang sabi ni Congressman Leviste,
Kung kailangan daw po magpagamot ni Claire Castro, abay, sasagutin ni Congressman Leveste ang kanyang pagpapa-ospital. Napakalaking insulto, di ba? Mga kababayan natin, mantakin mo ha. Ikaw na nga po yung kinasuhan, pero kung sakaling nagkasakit ka, ma-ospital ka, dahil sa kasong i-final sa kanya ha, siya pa yung gagastuhan ni Congressman Leveste. Grabe. So, ina kami ni Claire Castro, mga kababayan, na fake news talaga siya. At kinakabahan siya, mantakin mo, 110 million ang hinihinging danyo sa kanya. So, gustong tumubo, gustong pumaldo si Claire Castro. Ngayon, humihingi siya ng danyos na 500 million. Tingnan natin, mga kababayan, kung sino po yung mananalo sa kasong ito. Ako nakikita ko ha, kasi binasa ko yung paratang ni Claire Castro at nag-search tayo, talagang sinungaling po si Claire Castro. At itong si Congressman Leveste at ang kanyang abogado, hindi po yan basta-basta magpa-file ng kaso na hindi sila sigurado. Lalo na, hindi sila fake news. Ito si Claire Castro, fake news. Itong mga alipores si Bongbong Marcos, panay pag-file ng kaso, ay ito walang kasiguraduhan kasi pananakot lang. Ay Congressman Leveste, hindi yan pananakot. Hindi gusto niyang mabigyan ng leksyon. Itong si Claire Castro, na ubod ng kasinungalingan. Number 1 na sinungaling sa Pilipinas, Claire Castro. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan po natin, hindi natin pwedeng palagpasin at hindi pwedeng kalimutan na lang natin ang kinuha nilang 60 billion na pera sa PhilHealth. Mga kababayan, baka ito pa nga iyong party po sa mali-malitang pera na diniliver sa iba't ibang bahay ng kasabwat nila. Kasi walang transparency kung saan nila ginastos itong 60 billion pucha na kinuha nila sa kaban ng PhilHealth na para po sana sa pagpapa-ospital o kalusugan ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi pa naibalik. Grabe yung pambobodol ni BBM. Nabalitaan natin na naisauli yung 65 billion. Nabalitaan niyo ho ba yon na naisauli yung 65 billion na previously ay nakuha sa PhilHealth? Hindi na isole. Sinabi ng Supreme Court, isosole. Kaya lang ginawa ng ating mga legislators, instead na isole from PhilHealth from the Treasury to the PhilHealth, ang ginawa, kinarga nila sa 2026 budget. Ayan po mga kababayan ha, imbes na sa uli sa PhilHealth, kinarga nila sa 2026 budget. Napakalaking budol ng gobyerno ni BBM. So, ang nagbayad pa rin, taxpayers' money. So, kinuha mo, kunyari, sabi ni President Bongbong Marcos, ito, may sobra kami sa DPWH, isoli na yan from Treasury to PhilHealth, September 21. Hinintay pa ng government na lumabas yung December 5 decision ng Supreme Court. So, akala natin, isosoli yan from Treasury to PhilHealth. Hindi. Kinarga po yan sa 2026 budget. Sa mga tuwid, wala silang binayaran. Naglagay lang sila ng additional budget para sa 2026 para akalain nagbayad. Pero yan, kinarga rin niya sa taxpayers' money. Dapat sinoli nila yon. Okay, Yan po mga kababayan po natin. No? Dapat isinauli nila sa PhilHealth, hindi po kinarga nila sa budget ng PhilHealth. Sa budget ng Department of Health, rather, not sa PhilHealth. So wala pa ring budget na ibinalik sa PhilHealth, mga kababayan po natin. So yung pera ng mga miyembro ng PhilHealth, wala na. So talagang sobrang napakakapal ng pagmumuka ng gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. So ulitin ko nga mga kababayan natin, baka kasama po sa mga na-deliver na mali-malitang pera kasi mantakin mo ha, mahigit 800 billion yun na dineliver na mali-malitang pera. So malay natin, kasama doon yung pera ng PhilHealth, kasama doon yung pera ng PDIC, kasama doon yung pera ng SSS, kasama yung pera ng land bank na pinagkukuha nila ang sinasabi sa Maharlika Investment Fund. Pero hindi natin alam kung saan nga ba talaga napunta ang daming atraso ni Bongbong Marcos sa ating lahat. At sinasabing, ating krisis hindi kasalanan ni Bongbong Marcos. Kasalanan pa rin ni Bongbong Marcos. Kasi kung hindi sila nagnakaw ng mali-malitang pera, hindi sana tayo ngayon mangangapa kung saan tayo kukuha ng pondo.
Hindi sana tayo mangapa kung paano bigyan ng tulong yung mga Pilipino o paano i-subsidize yung oil natin, itong crude at gasolina para hindi ganon kamahal. Hindi masakit sa bulsa, hindi lang ng mga nagtatrabaho na gumagamit ng gasolina at diesel, kundi sa mga commuters din. Kasi tandaan po natin, sigurado tataas yung singil sa pamasahe. Medyo hinold lang po nila ng konti. Pero yan po is pansamantala lamang. Kung wala silang maibigay na subsidiya sa mga malalaking korporasyon nitong mga nagbebenta ng crude at gasolina ng mga oil company, talagang hindi mapipigilan yan. Ayun sinasabi ni Castro na wala pa tayo sa krisis, kasinungalingan yan. Mismo senador, mismo mga congressman na hindi nila kaalyado, yung nagpapakatotoo, ang nagsasabi, nasa krisis na tayo. Hindi pwedeng normal pa rin ang lahat. Kasi kung sinabi mong normal ang lahat sa nangyayaring krisis sa ating bansa, at tandaan natin mga kababayan, bago pa nangyari ang giyera sa gitnang silangan, krisis na tayo. Dahil kay Bongbong Marcos. Takot ang mga investors, takot din sila mag-expand, takot sila pumasok. Ang iba nag-withdraw pa dahil nakita nila na sobrang lala ang korupsyon at sobrang galit na ng mga Pilipino. Kasi feeling nila kasi, matatakpan nila yung illegal na pagpaparisto nila kay President Duterte. Akala kasi nila, kapag ongoing po yung sobrang krisis, kung gagawa po sila ng hearing or gagawa po sila ng impeachment kay Vice President Sara, ang inakala kasi ng mga gago na to, malusutan nila. Yung inakala kasi nila, mga kababayan, mapagtakpan nila ang kasinungalingan. Pero hindi eh. Lalong nagdadagdag ang galit ng taong bayan. Yun po yung nangyayari ngayon. So, pakilike naman ang video ito, mga kababayan. At kung gusto nyo, lagi kayong updated, no? Lagi nating ibubulgar yung kasinungalingan ng nakaupo sa pwesto. Pakilike, pakisubscribe, pakipalo po ng ating social media platform. Mabuhay po kayong lahat at maraming salamat po.